Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatinding sakit ay siya palang daan patungo sa pinakamatamis na ligaya. Sabi nila, ang pag-ibig ay parang isang hardin. Kailangan ng tiwala, pag-aalaga, at katapatan upang ito'y mamukadkad. Ngunit paano kung ang mismong pinagkakatiwalaan mong magdilig nito ay siya palang lason na papatay sa lahat ng iyong pinangarap? Ang unang narinig ni Liana ay ang isang mahinang halikhik. Isang halikhik na pamilyar, ngunit hindi dapat naririto. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang bukas na pinto ng apartment ni Sylvan, ang lalaking pakakasalan niya sa loob lamang ng isang buwan. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang tablet kung saan naroon ang pinal na disenyo ng kanyang wedding gown. Isang obra na nilikha niya ng may buong pagmamahal. Dumating siya para sorpresahin ito, para ipakita ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Ngunit tila siya ang nasorpresa. Kasunod ng halikhik ay ang isang malalim na boses. Boses ni Sylvan, mga salitang pabulong, malambing, ngunit ang bawat pantig ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi, ngunit sapat na ang tono para malaman niyang hindi yun para sa kanya. Sylvan, tawag niya. Nanginginig ang boses. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nalunod sa isa pang tawa mula sa loob. Isang tawa na kilalang kilala niya. Isang tawa na pag-aari ng matalik niyang kaibigan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumambol ng napakabilis. Isang mabangis na ritmo ng takot at pagtataka. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na kamay, itinulak niya ang pinto. At doon, ang mundo ni Liana ay gumuho. Sa ibabaw ng sofa na sabay nilang pinili, sa ilalim ng ilaw na sabay nilang ikinabit, ay naroon si Sylvan. At sa mga bisig nito, nakapulupot na parang ahas, ay si Damiana. Ang kanyang best friend, ang kanyang maid of honor, ang babaeng itinuring niyang kapatid. Nabitiwan ni Liana ang tablet. Ang tunog ng nabasag na screen ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, kasabay ng pagdurog ng kanyang puso. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Gulat sa mukha ni Sylvan, pagkasuklam sa mukha ni Damiana. Ngunit kay Liana, walang emosyon. Isang blangkong pagkamanhid ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Bawat hakbang ay parang isang milya ang bigat. Paglabas niya ng gusali, bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanya ang kalangitan. Ngunit hindi niya ito ininda. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang walang patutunguhan. Hinahayaan ang bawat patak ng ulan na hugasan ang init ng kahihiyan sa kanyang mga pisngi. Ang bawat alaala nila ni Sylvan ay bumabalik na parang mga multo. Ang kanilang unang pagkikita, ang kanyang matamis na panghaharana, ang proposal sa ilalim ng mga bituin. Bawat alaala ay isa na ngayong kasinungalingan. At si Damiana. Mga gabing magkasama sila, nagtatawanan, nagkwekwentuhan ng mga sikreto, mga sandaling sinasabi nitong maswerte si Liana kay Sylvan. Lahat pala ay isang pagtatatanghal, isang perpektong pagkukunwari. Ang pag-ibig na inakala niyang pundasyon ng kanyang buhay ay isa lamang palang kastilyong buhangin, at ngayon ay tinatangay na ng alon ng katotohanan. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi na niya kayang huminga. Para siyang nalulunod, hindi sa ulan, kundi sa sarili niyang pighati. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsimulang maghalo-halo sa kanyang paningin. Ang mga busina ng sasakyan ay tila mga bulong na lang sa malayo. Nanghihina ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa basang semento, ang huling lakas niya ay tuluyan ng nawala. Isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang malakas na pagpreno ng gulong sa basang kalsada.
Ngunit bago pa man niya maunawaan ang nangyayari, nilamon na siya ng dilim. Nagising si Liana sa malambot na pakiramdam ng seda sa kanyang balat at sa amoy ng lavender at mamahaling pabango. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang kanyang silid, hindi rin ito ospital. Nakatayo sa paanan ng malawak na kama ay isang lalaking matangkad, nakatalikod sa kanya habang nakatingin sa malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang nagngangalit pa ring ulan sa labas. Nakasuot ito ng isang itim na business suit na tila isinukat para lamang sa kanya, nagpapahiwatig ng kapangyarihan at awtoridad. Nang maramdaman nitong gising na siya, dahan-dahan itong humarap. Ang mukha nito ay parang inukit ng isang maestro. Matalim na panga, malalalim na mga mata, at isang ekspresyon na napakalamig. Sinubukan ni Liana na bumangon, ngunit kumirot ang kanyang ulo. Mula sa kinatatayuan nito, nagsalita ang estranghero. Ang boses nito ay malalim at malamig. Walang bahid ng anumang emosyon. Gising ka na pala. Pinilit ni Liana na ituon ang kanyang paningin sa lalaking nasa harapan niya. Ang bawat sulok ng silid ay sumisigaw ng karangyaan, mula sa mga painting na nakasabit sa dingding hanggang sa chandelier na kumikinang sa itaas. Ngunit ang presensya ng lalaki ang siyang nangingibabaw sa lahat. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ni Liana. Ang boses ay bahagyang paos. Sinubukan niyang magpakatatag kahit na ang alaala ng pagtataksil ay sariwa pa rin at kumikirot sa kanyang puso. Lumakad ito palapit, ngunit huminto sa isang ligtas na distansya. Ako si Rajahawan Madjas at nasa loob ka ng aking pamamahay. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Liana. Rajahawan Madjas, ang bilyonaryong halos hindi nagpapakita sa publiko. Ang misteryosong CEO ng Madjas Global Holdings, isang alamat sa mundo ng negosyo. At siya ang lalaking muntik na niyang mabangga? O siya ang muntik nang makabangga sa kanya? Hindi na niya matandaan. Anong nangyari? Pilit niyang inaalala. Ang ulan. Ang kalsada. Hinimatay ka sa gitna ng daan. Diretsong sagot ni Rajahawon. Dinala kita rito para maiwasan ang anumang eksena. Eksena? Naguguluhang tanong ni Liana. Dapat ay dinala mo ako sa ospital. At hahayaang kunan ka ng litrato ng mga paparazzi na nakasunod sa akin? Isang babaeng basang-basa sa ulan, inilalabas mula sa kotse ko sa gitna ng gabi? Umiling ito. Tila isang desisyon sa negosyo ang pinag-uusapan. That would be a media nightmare. Para sa akin at para sa iyo. Natigilan si Liana. Sa gitna ng kanyang sariling trahedya, hindi niya naisip ang implikasyon ng pagiging malapit sa isang taong tulad ni Rajahawon. Ngunit wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang ay umuwi, magkulong sa kanyang silid, at doon ilabas ang lahat ng sakit na kinikimkim niya. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Dahan-dahang ibinababa ang kanyang mga paa mula sa kama. Hindi ganoon kadali. Pigil sa kanya ni Rajahawon. May mga reporter na sa labas ng gate. Nakita nilang pumasok ang sasakyan ko na may kasamang babae. Ano mang gawin mo ngayon, magiging balita bukas. At ano ang gusto mong gawin ko? Halos pasigaw na tanong ni Liana. Ang pagod at pighati ay nagiging galit na. Ano ang kinalaman ko sa problema mo sa media? Tinitigan siya ni Rajahawon. Ang mga mata nito ay kalmado ngunit matalim. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Mayroon akong isang alok, isang solusyon na makikinabang tayong dalawa. Napakunot ang noo ni Liana. Pakasalan mo ako. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay sa isip ni Liana. Tanging ang apat na salitang iyon ang umuulit-ulit. Tinitigan niya si Rajahawon. Hinahanap ang anumang bahid ng pagbibiro sa mukha nito. Ngunit wala siyang nakita. Seryoso ito. Seryosong seryoso. Natawa si Liana. Isang tawang walang saya, puno ng kabaliwan. Nagbibiro ka ba? Nababaliw ka na ba? Kagabi lang kita nakilala. At hindi mo ba nakikita?
Itinuro niya ang kanyang sarili, ang kanyang puso. Wasak ako, iniwan ako, pinagtaksilan ako, at ang solusyon mo ay kasal? Responsibilidad ito, pagtatama ni Raja Hawon, hindi natitinag. At isang praktikal na solusyon, kapag inanunsyo nating ikakasal na tayo, lahat ng espekulasyon ay matitigil. Ang kwento ay magiging isang whirlwind romance, hindi isang bilyonaryo na may kinuhang babae sa kalsada. Malilinis ang pangalan ko. At ikaw, huminto ito saglit. Magkakaroon ka ng paraan para bumangon. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sigurado ka? Bago pa man makasagot si Liana, may kumatok sa pinto. Isang babaeng nasa katanghalian ng edad, may maamong mukha at nakasuot ng uniforme ng kasambahay, ang pumasok. May dala itong tray ng pagkain at isang tablet. Sir Raja, pasensya na po sa abala. Magalang na sabi nito. Inihanda ko lang po ng makakain si ma'am at baka po gusto niyang makita ito. Iniabot nito ang tablet kay Liana. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Liana. Sa screen ay isang sikat na entertainment news portal at sa headline, naroon ang mga pangalan na dumurog sa kanya. Sweet Revelation, Sylvan Roses at Damiana Soliman, higit pa sa pagiging magkaibigan. Sa ilalim ng headline ay isang larawan nilang dalawa, magkayakap, nakangiti sa kamera. Mukha silang masaya, mukha silang perpekto. Binasa niya ang ilang linya. Sinasabi sa artikulo na ang relasyon nila ay nagsimula matapos maayos na maghiwalay si Sylvan at Liana. Isang kasinungalingan, isang malaking kasinungalingan na nagmukha siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Liana. Isang apoy na tumupok sa lahat ng kanyang luha at pighati. Ang natira ay purong galit. Galit na naghahanap ng mapagbubuntunan. Paano sila nangahas? Paano sila nangahas na sirain siya? At pagkatapos ay ipinta ang kanilang sarili bilang mga bida. Ibinaba niya ang tablet at tumingin kay Raja Hawon. Nawala na ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon, ang pagpapakasal sa pinakamakapangyarihang lalaki sa syudad. Ang pagiging Mrs. Madjaas. Hindi ba't yun ang pinakamatamis na paghihiganti? Ang ipakita sa kanila na hindi siya isang taong basta na lang itatapon at kalilimutan. Pumapayag ako, sabi niya. Ang boses ay matatahimom, matatag at walang bahid ng panginginig. Pakakasalan kita. Huminga siya ng malalim. Pero mayroon akong isang kondisyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Raja Hawon. Tila inaasahan na nito ang kanyang sagot. Lumapit ito sa isang mesa at kinuha ang isang folder na makapal. Inilapag nito iyon sa kama sa tabi niya. Hindi ito isang ordinaryong kasal, sabi nito sa malamig na tono. Ito ay isang kontrata. Basahin mong mabuti ang mga nakasaad diyan. Binuklat ni Liana ang folder. Sa loob ay isang dokumentong mas makapal pa sa inaasahan niya, nakasulat sa legal na pananalita na nagpapatigas sa anumang relasyon, isang prenuptial at marriage agreement. Ang bawat pahina ay isang patunay na ang kasunduan nila ay transaksyon, hindi selebrasyon. Umupo siya sa gilid ng kama at nagsimulang magbasa. Malamig ang bawat salita, tila kinakalkula. Artikulo 1. Ang kasal ay may bisa sa loob ng 1 taon. Artikulo 2. Ang magkabilang panig ay maninirahan sa iisang bubong, ngunit magkakaroon ng magkahiwalay na silid-tulugan at personal na espasyo. Artikulo 3. Walang anumang emosyonal o pisikal na obligasyon na higit sa kung ano ang kinakailangan para sa pampublikong pagpapakita ng isang lehitimong pagsasama. Artikulo 4. Sa pagtatapos ng kontrata, si Liana Kapuluan ay tatanggap ng isang settlement na nakasaad sa Annex A. Hindi niya naramdaman ang kirot. Hindi niya naramdaman ang lungkot. Ang tanging naroon ay isang kakaibang kapanatagan. Ang mga patakarang ito, ang mga pader na ito, ang siyang kailangan niya. Pinoprotektahan siya nito
mula sa posibilidad na masaktan muli. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang plumang inabot ni Rajahawon. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Bawat letra ng kanyang pirma ay matatag at buo. Isinara niya ang folder at isinilid pabalik sa lalaki. Tapos na ang usapan. Ipinagbili niya ang 1 taon ng kanyang buhay para sa paghihiganti. Kinabukasan, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang pangkat ng mga stylist at makeup artist ang dumating sa hasyenda. Ibinigay sa kanya ang isang eleganteng puting bestida. Simple, ngunit mamahalin. Hindi ito ang wedding gown na pinangarap niya. Ngunit para sa isang kasal na papel, ito ay sapat na. Pagdating nila sa isang function hall ng isa sa mga hotel ni Rajahawon, sinalubong sila ng dagat ng mga kamera at nagkakagulong mga reporter. Ito na pala iyon, ang biglaang press conference. Handa ka na? Tanong ni Rajahawon, ang boses ay isang pabulong habang nasa loob pa sila ng sasakyan. Tumango si Liana, huminga ng malalim at isinuot ang maskara ng isang babaeng umiibig. Sa pagbaba nila ng sasakyan, agad na ipinulupot ni Rajahawon ang kanyang braso sa baywang ni Liana. Ang kilos ay puno ng pag-aari, ng proteksyon. Nagtilian ang mga tao. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Sa entablado, umupo sila ng magkatabi. Ang mga kamay ay magkahawak. Perpekto ang kanilang pagganap. Mr. Majas, totoo po bang ikakasal na kayo kay Miss Kapuluan? Sigaw ng isang reporter. Ngumiti si Rajahawon, isang nangiting hindi pa nakikita ni Liana. Isang nangiting nakalaan para sa publiko. Totoo. Sa katunayan, kasal na kami. Isang pribadong seremonya kaninang umaga. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Paano kayo nagkakilala? Paano ang tungkol kay Mr. Sylvan Roses? Tanong ng isa pa. Direkta kay Liana. Ito na ang pagkakataon niya. Tumingin si Liana kay Rajahawon na may pagsinta sa kanyang mga mata. Isang pagsintang hango sa sakit, hindi sa pag-ibig. May mga bagay sa buhay na dumarating nang hindi mo inaasahan. Ang pagkikita namin ni Raja ay isa roon. It was love at first sight. Sabi niya, ang boses ay matamis at puno ng paninindigan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang bawat salita ay isang patalim na para kina Sylvan at Damiana. Pagkatapos ng ilang tanong, tumayo na sila. Itinaas ni Rajahawon ang kamay ni Liana. Salamat sa inyong lahat. Ngayon, kung inyong mamarapatin, nais na naming magdiwang ng pribado ng aking asawa. Naglakad sila palayo sa gitna ng ingay at pagbati. Ngunit sa sandaling sumarado ang pinto ng sasakyan, ang lahat ay nagbago. Agad na binitiwan ni Rajahawon ang kanyang kamay. Ang nangiti ay nawala sa kanyang labi. Ang init ng kanyang katawan ay napalitan ng pamilyar na lamig. Bumalik sila sa pagiging dalawang estranghero na pinagbuklod ng isang kontrata. Tahimik ang biyahe pabalik sa Hacienda Majaas. Binasag lamang ito ng pagring ng telepono ng assistant ni Rajahawon na nasa unahan. Sir, for you, sabi ng assistant. Iniabot ang telepono kay Rajahawon. Ipinakita nito ang isang live feed mula sa social media. Sa screen, naroon ang mukha ni Damiana habang ini-interview ng mga reporter na humabol sa kanya. Ang kanyang nangiti ay pilit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Sa gulat na pilit, itinatago. Sa likod niya, nakita ni Liana si Sylvan na galit na sumisigaw sa kanyang telepono. Ang mukha ay namumula. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, isang emosyon maliban sa sakit ang naramdaman ni Liana. Hindi ito kaligayahan. Ito ay isang malamig at matamis na pakiramdam ng tagumpay. Nakaganti siya. Kahit sa maliit na paraan, nakaganti siya. Nakarating sila sa malawak na gate ng Hacienda Majaas. Ang matataas na pader nito ay tila simbolo ng kanyang bagong buhay, isang ginintuang kulungan. Habang dahan-dahang bumubukas ang bakal na tarangkahan,
Isang sasakyan ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking gusot ang damit at puno ng desperasyon ng mukha. Isang lalaking dating sentro ng kanyang mundo. Si Sylvan. Sinugod nito ang kanilang sasakyan, kinakalampag ang bintana sa gilid ni Liana. "Liana! Lumabas ka dyan. Anong ibig sabihin nito? Mag-usap tayo, Liana." Ang mga sigaw ni Sylvan sa labas ay parang mga dayuhang tunog na hindi na halos maintindihan ni Liana. Nakatitig lamang siya sa bintana, sa lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Ngunit ngayon ay wala na siyang maramdamang anuman, kundi pagkasuklam at awa. Ang dating pagmamahal ay napalitan ng isang malawak na kawalan. Hindi siya kumibo, hindi rin kumibo si Rajahawon. Sa isang senyas lamang nito sa driver, ang tinted na bintana sa gilid ni Liana ay dahan-dahang bumaba. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok, kasama ang desperadong mukha ni Sylvan. "Liana, ano to? Isang biro. Paghihiganti. Hindi mo kailangang gawin to. Pakinggan mo ako." Bago pa man makasagot si Liana, nagsalita si Rajahawon. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na tila kayang magpatigil ng bagyo. "Umalis ka." Napalingon si Sylvan, tila ngayon lang napansin ang presensya ng bilyonaryo. "Huwag kang makialam dito, Majas. Usapan namin to ni Liana." "Nagkakamali ka," sagot ni Rajahawon. Ang mga mata ay nanlilisik. "Siya ay asawa ko. Ang pag-aari ko ay pag-aari niya. Ang pangalan ko ay pangalan niya. At ang lupang kinatatayuan mo ay pag-aari ko. Kaya't bago pa kita ipakaladkad sa aking mga gwardya, umalis ka." Ang bawat salita ay tumama kay Sylvan na parang sampal. Ang tapang nito ay biglang naglaho, napalitan ng takot at kahihiyan. Tumingin ito kay Liana sa huling pagkakataon, naghahanap ng anumang bakas ng damdamin, ngunit blangko lamang ang kanyang mukha. Walang nagawa si Sylvan kundi tumalikod at bumalik sa kanyang sasakyan. Muling umandar ang sasakyan nila Rajahawon, pumapasok sa malawak na lupain ng hasyenda, at ang figura ni Sylvan ay unti-unting lumiliit sa kanilang likuran. Nagsimula na ang bagong buhay ni Liana. Ang hacienda Majaas ay isang paraiso. Mayroon itong mga hardin na mas malawak pa sa parke, isang swimming pool na kumikinang sa ilalim ng araw, at isang bahay na tila palasyo. Ngunit sa loob ng mga pader nito, nakakabingi ang katahimikan. Ang unang gabi nila bilang mag-asawa ay ginugol sa magkahiwalay na silid na nasa magkabilang dulo ng isang mahabang pasilyo. Ang kwarto ni Liana ay napakaganda. May sariling balkonahe kung saan tanaw ang buong lupain. Ngunit pakiramdam niya ay mas malungkot pa siya kaysa noong nasa maliit niyang apartment. Ang unang hapunan nila ay sa isang napakahabang mesa na gawa sa mahogany. Sila lang dalawa ang nakaupo roon. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos. Sinubukan ni Rajahawon na magsalita tungkol sa negosyo, sa panahon, ngunit ang usapan ay laging namamatay. May isang pader sa pagitan nila na mas matibay pa kaysa sa mga pader ng hacienda. Sa mga sumunod na araw, halos hindi sila nagkikita. Maagang umaalis si Rajahawon para sa kanyang trabaho at hating gabi na kung umuwi. Si Liana naman ay iniiwan sa malawak na bahay, kasama ang mga kasambahay na magagalang, ngunit laging may distansya. Ang tanging nakakausap niya ay si Yaya Mayumi, ang maamong babae na nag-asikaso sa kanya noong unang araw. "Kumain po kayo, Ma'am Liana," sabi ni Yaya Mayumi isang umaga. Inilalapag ang paborito niyang almusal na sinangag at tuyo. Espesyal na pinabili ni Sir Raja na ito ang ihanda para sa inyo. Nagulat si Liana. Paano nito nalaman? Hindi niya matandaang nabanggit niya ito kanino man. Isang maliit na detalye, ngunit nag-iwan ito ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Isang munting sinag ng liwanag sa malamig niyang mundo.
Ngunit ang anumang namumuong pag-asa ay agad ding winawasak ni Damiana. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang kahon. Galing daw ito sa isang flower shop. Nang buksan niya ito, hindi bulaklak ang laman, kundi ang luma nilang photo album ni Sylvan. Bawat larawan ay puno ng masasayang alaala na ngayon ay mga kasinungalingan na lang. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na card. Naalala mo pa ba? Sayang, tinapon mo lang lahat. Nanginig ang kamay ni Liana. Itinapon niya ang buong kahon sa basurahan kasama ang masasakit na alaala. Kinagabihan, nakita ni Rajahawon ang kahon sa basurahan habang papasok siya ng bahay. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagsalita. Ngunit kinabukasan, isang bagong patakaran ang ipinatupad sa hasyenda. Lahat ng delivery na walang paunang abiso mula sa opisina ni Rajahawon ay hindi natatanggapin. Hindi niya ito binanggit kay Liana. Ginawa niya ito ng tahimik. Ngunit nakita ni Liana at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong nagpoprotekta sa kanya. Isang linggo ang lumipas, isang imbitasyon ang dumating para sa kanila. Isang malaking charity ball na dadaluhan ng lahat ng elite sa syudad. Alam ni Liana na darating sina Sylvan at Damiana. Ito ang magiging unang pagkakataon na haharapin niya sila sa publiko bilang Mrs. Madjaas. Hindi ko yata kaya, mahinang sabi niya kay Rajahawon isang gabi. Tumingin ito sa kanya mula sa kanyang pagbabasa ng mga dokumento. Kailangan mong harapin. Kung magtatago ka, ipapakita mong talo ka. Natatakot ako. Pag-amin niya. Tumayo si Rajahawon at lumapit sa kanya. Huwag kang mag-alala. Tinitigan siya nito sa mata. Nandito ako. Pupunta tayo. At ipapakita natin sa kanila kung sino ang tunay na nagwagi. Ang gabi ng charity ball ay dumating na may dalang kaba at pag-aalinlangan para kay Liana. Habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, suot ang isang emerald green na gown na bumagay sa kanyang balat at nagbigay diin sa kanyang mga mata, hindi niya maiwasang isipin na ito ay parang isang magandang baluti para sa isang digmaan. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Bumukas ito at pumasok si Rajahawon. Natigilan ito sa may pintuan at sa isang saglit, nakita ni Liana ang pagkawala ng malamig na maskara sa mukha nito. Napalitan iyon ng paghanga. Isang purong paghanga na hindi para sa publiko, kundi para lamang sa kanya. Bagay sa'yo, sabi nito. Ang boses ay mas malalim kaysa sa karaniwan. Lumapit ito sa kanya. May hawak na isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang kwintas na may kumikinang na diamante. Simple ngunit walang kapantay ang ganda. Para saan to? Tanong niya. Nagugulat. Ang isang madyaas ay hindi dumadating sa isang okasyon na hindi handa. Sagot nito. Hindi siya hinayaan ni Rajahawon na isuot ito sa sarili. Kinuha nito ang kwintas at sa kanyang pagtalikod, naramdaman niya ang bahagyang pagdampi ng malamig nitong mga daliri sa kanyang batok. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan, isang pakiramdam na bago at nakakagulat. Pagdating nila sa grand ballroom ng hotel, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang hari ng negosyo na bihirang magpakita, kasama ang kanyang misteryosang asawa. Narinig ni Liana ang mga bulungan, ang mga papuri, ang mga tanong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natinag. Ang bigat ng braso ni Rajahawon sa kanyang likuran ay nagbigay sa kanya ng lakas. At doon, sa gitna ng maraming tao, nakita niya sila. Si Sylvan na nakasuot ng pilit na ngiti at si Damiana na nakakapit sa braso nito na parang tropeo. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Damiana, isang ngiting puno ng lason. Lumapit ito sa kanila. Hila-hila si Sylvan. Liana, darling, you look stunning. Marriage suits you, sabi ni Damiana.
Ang boses ay sobrang tamis. Sino ang mag-aakalang magiging masaya ka agad? May mga taong hindi kailangang magpanggap para maging masaya, Damiana. Kalmadong sagot ni Liana. Isang mabilis na galit ang gumuhit sa mukha ni Damiana bago ito muling ngumiti. Sa pag-ikot nito, aksidente niyang natabig ang isang waiter na may dalang tray ng red wine. Ang laman nito ay tumapon, direkta sa dibdib ng gown ni Liana. Napatili ang ilang tao sa paligid. Ang mantsa ay matingkad at kahiya-hiya. "Oh my God, I'm so sorry," sabi ni Damiana. Puno ng pagkukunwari ang boses. Naramdaman ni Liana na namula ang kanyang mukha. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang kahihiyan. Ngunit bago pa man siya makakilos, humakbang si Rajahawan sa kanyang harapan. Bahagyang tinatakpan siya mula sa mga mapanuring mata. Kinuha nito ang mikropono mula sa MC na malapit sa kanila. "Isang anunsyo," sabi ni Rajahawan. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Dahil sa isang masayang aksidente na nagpaalala sa amin kung gaano kami kaswerte, ang aking asawa, si Gingang Liana Madjaas, ay nais mag-donate ng 10 milyong piso sa charity ngayong gabi." Katahimikan. Sinundan ng malakas na palakpakan. Ang atensyon ay agad na nabaling mula sa mantsa sa bestida ni Liana patungo sa kanyang di umano'y kabutihang loob. Ang tangkang kahihiyan ni Damiana ay naging isang sandali ng tagumpay para kay Liana. Tumingin si Damiana, hindi makapaniwala. Ang mukha ay namumutla sa galit. Nagsimula ang musika, isang mabagal na waltz. Inilahad ni Rajahawan ang kanyang kamay kay Liana. "May I have this dance, Mrs. Madjaas?" Tumango si Liana at dinala siya nito sa gitna ng dance floor. Ang isang kamay nito ay nasa kanyang baywang. Ang isa ay hawak ang kanyang kamay. Nagsimula silang sumayaw. "Huwag mong hayaang makita nilang mahina ka." Bulong nito sa kanyang tainga. Ang hininga ay mainit. Ang higpit ng hawak nito sa kanyang baywang ay hindi lang basta pag-alalay. Ito ay isang pangako. Isang proteksyon. Sa ilalim ng libu-libong ilaw, sa gitna ng daan-daang mga mata, pakiramdam ni Liana ay silang dalawa lang ang naroon. Ang ritmo ng musika ay kasabay ng tibok ng kanyang puso. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Rajahawan. Sa mga sandaling iyon, walang kontrata, walang pader. Tanging isang lalaki at isang babae na magkasamang sumasayaw. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Liana ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang tunay, hindi inaasahang kilig. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Liana. Nakahiga siya sa kanyang malawak na kama, ngunit ang isip niya ay nasa dance floor pa rin. Naaalala niya ang higpit ng hawak ni Rajahawan, ang lalim ng titig nito, ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa mga bisig nito. Ang kasal sa papel ay biglang nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang sunod-sunod na katok sa pinto ang kanyang narinig. Bumangon siya at binuksan ito. Si Yaya Mayumi, balisa ang mukha. "Ma'am Liana, pasensya na po sa abala," sabi ng matanda. Nanginginig ang boses. "Nasa baba po ang lola ninyo, si Lola Luwalhati, at gusto po kayong makausap." Pareho. Huminto saglit si Yaya Mayumi, tila natatakot sabihin ang susunod. Galit na galit po ang itsura niya. Para kay Rajahawan Madjaas, ang lahat ng problema ay may solusyon. Ang bawat krisis ay isang pagkakataon. Nakaharap na siya sa mga corporate trader, sa mga trader na board member, at sa mga pinakamahuhusay na abogado sa mundo. Ngunit ang babaeng nakaupo ngayon sa kanyang sala, na may mga matang singtalim ng agila at dignidad na hindi matitinag ng karangyaan ng kanyang pamamahay, ay isang kalabang hindi niya inaasahan. Si Lola Luwalhati. Nakatayo si Rajahawan sa tabi ni Liana, na namumutla at hindi mapakali. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang asawa, hindi takot para sa sarili, kundi takot na baka masaktan ang matandang pinakamamahal niya.
Sino ka, iho? Diretsong tanong ni Lola Luwalhati. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. At bakit bigla na lang kinasal sa'yo ang apo ko nang walang pasabi sa akin? Walang paligoy-ligoy. Direkta sa puso ng usapin. Nakita ni Rajahawon kung paano humigpit ang hawak ni Liana sa sarili nitong mga kamay. Lola, magpapaliwanag po ako. Simula ni Liana. Ngunit itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Pinatatahimik ito. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatuon kay Rajahawon, naghihintay ng sagot. Sa sandaling iyon, maaaring gamitin ni Rajahawon ang kanyang karaniwang mga sandata, ang lohika, ang mga benepisyo ng pagsasama, ang kapangyarihan ng kanyang pangalan. Ngunit nang makita niya ang nanginginig na balikat ni Liana at ang tiwalang ibinibigay sa kanya ng mga mata nito, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Hindi ito isang business deal. Ito ay isang pamilya. Huminga siya ng malalim. Ang pangalan ko po ay Rajahawon Madjas at nauunawaan ko po ang inyong pag-aalala. Tumingin siya kay Liana at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa matanda. Maaring mabilis po ang mga pangyayari, ngunit nais kong malaman ninyo na ang intensyon ko sa inyong apo ay malinis at marangal. Ang pag-ibig ay hindi minamadali, iho. Matigas na sagot ni Lola Luwalhati. Tama po kayo. Pagsang-ayon ni Rajahawon na ikinagulat maging ni Liana. Ngunit minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Ang tanging maipapangako ko po sa inyo, sa harapan ninyo at ng inyong apo, ay hinding-hindi ko siya sasaktan. Aalagaan ko siya at poprotektahan sa abot ng aking makakaya. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig nang walang pagkukunwari. Isang pangakong hindi nakasulat sa kanilang kontrata. Isang pangakong binuo ng isang damdaming hindi pa niya lubusang nauunawaan. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Liana mula sa takot, naging pagtataka, at pagkatapos ay isang kislap ng pasasalamat. Tila sa mga sandaling iyon, nakita nito ang tunay na Rajahawon. Hindi ang bilyonaryo, kundi ang lalaki. Pinagmasdan sila ni Lola Luwalhati ng matagal. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Sa huli, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sana ay tuparin mo ang pangakong iyan, Rajahawon. Nang makaalis na ang matanda, isang kakaibang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang hindi na malamig, kundi puno ng mga salitang hindi masabi. Ang pader sa pagitan nila ay nagkaroon ng maliit na bitak. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang naghahapunan sila, biglang pumasok ang kanyang assistant. May dalang tablet at bakas sa mukha ang pagmamadali. Sir, I'm sorry to interrupt, but you need to see this. It's happening live. Iniabot nito ang tablet. Sa screen, isang live press conference at sa gitna, umiiyak, ay si Damiana Soliman. Hindi ko na po kayang manahimik. Sabi nito sa mga reporter, ang boses ay basag. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng magiging anak ko. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang paghawak niya sa kanyang tiyan. Isang tiyan na patagpa, ngunit ang kilos ay puno ng drama at kahulugan. Naramdaman ni Rajahawon na nanigas si Liana sa kanyang tabi. Si Silvan Roches po ang ama. Pagpapatuloy ni Damiana, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Mahal na mahal namin ang isa't isa, ngunit ang aming kaligayahan ay pilit na sinisira ng mga taong mapang-abuso at mapanamantala. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Liana, ngunit hindi na kailangan. Ang paratang ay malinaw na nakaturo sa iisang tao. Ang balita ay sumabog na parang bomba. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang social media ay nag-aapoy. Ang pangalan ni Liana ay kinakaladkad sa putik. Mang-agaw, gold digger, asawa ng bilyonaryo, sinisira ang buhay ng iba. Ang maliit na bitak sa pader na namagitan sa kanila ni Liana ay biglang lumaki.
nagbabantang gumuho. Pinatay ni Rajahawan ang tablet. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang sistema. Hindi galit kay Liana, kundi galit sa tuso at kalkuladong laro ni Damiana. Tumingin siya kay Liana. Ang babaeng kanina lang ay nakahanap ng kaunting lakas ay tila muling naging babasagin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at isang pamilyar na takot. Ang takot ng isang taong muling pinagtataksilan. Raja! Basag ang boses ni Liana. Tinititigan siya, tila sinusubukang basahin ang kanyang isip. Naniniwala ka ba sa kanya? Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Mas mabigat kaysa sa anumang corporate decision na ginawa niya. Ang tiwala ni Liana, ang kaunting tiwalang nagsisimula palang mabuo, ay nakasalalay sa kanyang sagot. Tinitigan siya ni Rajahawan. Ang kanyang isip ay malamig na kinakalkula ang kanilang susunod na hakbang. Ang tanong ay hindi kung naniniwala ako sa kanya o hindi. Sagot niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Ang tanong ay, anong gagawin natin ngayon? Ang sagot ni Rajahawan ay isang matibay na pader na pansamantalang nagbigay ng proteksyon kay Liana. Kinabukasan, isang opisyal na pahayag ang inilabas ng Majaas Global Holdings, maikli ngunit matalas. Sinasabi nitong ang anumang malisyosong paratang laban kay Jong Liana Majaas ay haharapin ng buong puwersa ng kanilang legal team. Isang malinaw na babala, isang pagpapakita ng suporta. Nakahinga ng maluwag si Liana. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakampi siya. Nasa digmaang ito, hindi siya nag-iisa. Ngunit ang suportang ipinakita ni Rajahawan sa publiko ay kabaligtaran ng namuong yelo sa pagitan nila sa pribado. Nagsimula ito sa hapunan ng gabing iyon. Ang mesa ay mas mahaba kaysa dati. Ang katahimikan ay mas malalim. Sinubukan ni Liana nang buksan ang isang usapan. Kumusta ang araw mo? Tanong niya. Maayos lang, sagot ni Rajahawan. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang pagkain. May balita ka ba? Wala, maikling sagot nito. Bawat pagsubok niyang abutin ito ay sinalubong ng isang pader ng pagkawalang kibo. Hindi ito galit, mas malala pa. Ito ay distansya. Isang malamig at kalkuladong paglayo na unti-unting pumapatay sa munting pag-asang nabuo sa kanyang puso. Ang lalaking nagsabing poprotektahan siya sa harap ng kanyang lola ay tila nawala. Isang gabi, hindi siya makatulog. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig nang mapansin niyang bukas pa ang ilaw sa study ni Rajahawan. Sumilip siya sa bahagyang bukas na pinto. Nakita niya itong nakatayo, nakatalikod, hawak ang isang litrato sa isang silver frame. Hindi niya makita kung sino ang nasa larawan, ngunit nakita niya ang tensyon sa mga balikat nito, ang paraan ng pagkakakuyom ng kanyang kabilang kamay. Isang anino ng pait at sakit ang bumalot sa anyo ng makapangyarihang lalaki. Doon niya naunawaan. Ang paglayo nito ay hindi lamang tungkol sa kanya o kay Damiana. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagbukas ng isang lumang sugat sa puso ni Rajahawan. Isang sugat ng pagtataksil na hindi pa ganap na naghihilom. Ang mga kasinungalingan ni Damiana ay mga multo ng kanyang sariling nakaraan. At sa isip ni Rajahawan, marahil lahat ng babae ay may kakayahang manloko. Kasama na siya. Ang realisasyong yon ay mas masakit pa kaysa sa mismong paglayo nito. Dahil nangangahulugan itong hindi siya pinagkakatiwalaan ni Rajahawan. Hindi talaga. Upang takasan ang bigat ng suasana sa hasyenda, nagpasya si Liana na pumunta sa paborito niyang lugar bago pa man gumuho ang kanyang mundo, ang Kalinaw Kape. Isang maliit na coffee shop kung saan dati siyang nakakahanap ng kapayapaan, ngunit wala na roon ang kapayapaan. Sa pagpasok niya, ang masayang kwentuhan ay biglang humina. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Naramdaman niya ang mga titig na tumutusok sa kanyang likuran.
Narinig niya ang mga bulungan. Siya yan, di ba? Asawa ni Majaas. Kawawa naman yung buntis. Grabe. Pera lang talaga ang katapat. Bawat salita ay parang langgam na gumagapang sa kanyang balat. Ang kapeng in-order niya ay biglang naging mapait. Ang lugar na dati kanlungan ay naging isang korte kung saan siya ang hinuhusgahan. Hindi niya tinapos ang kanyang kape. Mabilis siyang tumayo at umalis. Dala ang kahihiyan yan at ang bigat ng pagiging mag-isa. Pag-uwi niya sa hasyenda, naabutan niya si Rajahawan sa sala. Kausap ang abogado nito sa telepono. Puno ng galit at pagkadismaya, hinarap niya ito pagkababa nito ng tawag. Ang press statement mo? Mga salita lang yon, di ba? Simula niya, nanginginig ang boses. Napakunot ang noo ni Rajahawan. Anong ibig mong sabihin? Sa labas, sinusuportahan mo ako. Pero dito sa loob ng bahay, halos hindi mo ako matingnan. Iniiwasan mo ako na parang may sakit akong nakakahawa. Ang totoo, Rajahawan, naniniwala ka ba sa akin? Sumabog na ang kanyang damdamin. O sa tingin mo, katulad din ako ng kung sino man ang nanakit sa'yo noon? Natigilan si Rajahawan, tila hindi inaasahan ang direktang komprontasyon. Ang mga aksyon ko ay para protektahan ang pangalan ng Majaas na kasama ka na ngayon. Dapat sapat na yon. Hindi. O sigaw ni Liana. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi sapat ang pangalan mo kung ang tiwala mo ay wala sa akin. Kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, para saan pa ang kontratang ito? Katahimikan. Isang mabigat at masakit na katahimikan. Tatalikod na sana si Liana. Talo at wasak. Nang biglang magring ang telepono ni Rajahawan. Sinagot niya ito. Ang mga mata ay nakatitig pa rin kay Liana. Yes? Sabi niya sa kabilang linya. Habang nakikinig, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang pagkalito, napalitan ng gulat, at pagkatapos ay isang matalim na focus. Anong nahanap ninyo? Sigurado kayo dyan. Huminto siya. Ang kanyang tingin ay tila tumagos kay Liana. May kinalaman sa akin? Sabihin mo sa akin ang lahat. Ang mga huling salita ni Rajahawan sa telepono ay tumatak sa isip ni Liana habang siya ay tumalikod at nagmamadaling umakyat sa kanyang silid. Sabihin mo sa akin ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay lalo lamang bumigat. Isinara niya ang pinto, sumandal dito, at doon, sa wakas, ay hinayaan ang kanyang mga luha na bumagsak. Sa ibaba, sa study, si Rajahawan ay nakaupo sa dilim. Tanging ang ilaw mula sa kanyang laptop ang nagsisilbing liwanag. Sa screen ay ang isang confidential report mula sa kanyang private investigator. Bawat salita, bawat larawan, bawat koneksyon ay bumubuo ng isang larawang hindi niya kailanman inakala. Pangalan, Damiana Soliman. Ina, Erlinda Soliman. Ama, hindi kilala, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang sumunod na impormasyon. Koneksyon. May isang kapatid sa ama, si Cassandra Sandoval. Cassandra Sandoval. Ang pangalan ay parang kidlat na gumuhit sa madilim na alaala ni Rajahawan. Si Cassandra, ang kanyang dating fiancé, ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ang babaeng dumurog sa kanyang tiwala nang malaman niyang ginagamit lang pala siya nito. Nakipagsabwatan ito sa kanyang pinakamalaking kakompetensya sa negosyo. Ibinenta ang mga sikreto ng kumpanya at pagkatapos ay nawalang parang bula. Dala ang malaking halaga ng pera at ang kanyang puso. Ang sugat na yon ang nagpatigas sa kanya, ang nagtayo ng mga pader sa paligid niya. At ngayon, si Damiana, ang babaeng naninira kay Liana, ang babaeng sumisira sa namumuong kapayapaan sa kanyang buhay, ay kapatid pala ni Cassandra. Biglang nagliwanag ang lahat.
Hindi ito isang simpleng away ng magkaibigan dahil sa isang lalaki. Hindi ito tungkol kay Sylvan. Hindi rin ito tungkol kay Liana. Ito ay tungkol sa kanya. Ito ay paghihiganti. Isang kalkulado at masalimuot na paghihiganti. Naintindihan na niya ngayon kung bakit si Liana ang naging target. Si Liana ang pinakamadaling paraan para makalapit sa kanya, para sirain ang kanyang pangalan, para iparanas sa kanya ang kahihiyan. Ginamit ni Damiana ang pagiging malapit nito kay Liana para maisakatuparan ng isang masamang balak na matagal na nitong itinatago. Isang matinding pagsisisi ang bumalot kay Rajahawon. Pagsisisi sa kanyang pagdududa. Pagsisisi sa kanyang malamig na pakikitungo. Habang siya ay nilalamon ng mga multo ng kanyang nakaraan, ang babaeng nangakong poprotektahan niya ay mag-isang lumalaban sa isang digmaang hindi naman nito dapat labanan. Pinatay niya ang laptop. Ang katahimikan ng study ay tila sumisigaw sa kanya. Kailangan niyang bumawi. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan patungo sa silid ni Liana. Kumatok siya ng marahan. Walang sagot. Kumatok siya ulit. Liana? Nang wala pa ring sumagot, marahan niyang pinihit ang seradura. Nakita niya itong nakahiga sa kama, nakatalikod sa pinto. Ang mga balikat nito ay bahagyang nanginginig. Umiiyak ito ng tahimik. Ang tanawing iyon ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang bawat hakbang ay mabigat sa pagsisisi. Umupo siya sa gilid ng kama. Isang paglabag sa personal na espasyong itinakda nila, ngunit hindi na niya ito inalintana. Liana ang tawag niya. Ang boses ay malumanay. Halos hindi niya makilala bilang sarili niyang tinig. Natigilan sa pag-iyak si Liana. Hindi ito lumingon, ngunit naramdaman niya ang pagtigas ng katawan nito. Patawarin mo ako, sabi ni Rajahawon. Nagkamali ako. Hinayaan kong diktahan ng nakaraan ko ang pagtrato ko sa'yo. Ang pagdududa ko ay hindi para sa'yo, kundi para sa sarili kong mga multo. Dahan-dahang humarap si Liana. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay namumugto at puno ng pagtataka. Nalaman ko na ang lahat. Pagpapatuloy niya, ang kanyang tingin ay seryoso at puno ng isang bagay na hindi pa naipapakita ni Rajahawon sa kanya. Kahinaan. Tungkol kay Damiana, nalaman kong kapatid siya ng dati kong babaeng nanakit sa akin noon. Hindi ito tungkol sa'yo, Liana. Hindi kailanman naging tungkol sa'yo. Ako ang habol niya. Ikaw ang ginamit niyang paraan para makapaghiganti sa akin. Ang bawat salita ay unti-unting nagproseso sa isip ni Liana. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang biglaang pagtataksil ni Damiana, ang kalkuladong mga atake, ay biglang nagkaroon ng mas madilim at mas malalim na kahulugan. Hindi lang siya biktima ng isang simpleng pag-aagawan. Siya ay naging isang kasangkapan sa isang matagal ng planong paghihiganti. Kaya pala, bulong niya, ang galit ay napalitan ng isang nakakapangilabot na pagkaunawa. Inabot ni Rajahawon ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang isang luhang dumaloy sa pisngi ni Liana. Ang pagdampi ng kanyang daliri ay mainit at puno ng panghihinayang. Naniniwala ako sa iyo, Liana. Buong buo. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng katapatan. At nagsisisi ako na ipinaramdam ko sa iyong nag-iisa ka sa laban na ito. Simula ngayon, magkasama na tayo dito. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo. Isang panibagong agos ng luha ang bumagsak mula sa mga mata ni Liana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Sa wakas, naramdaman niyang mayroon siyang tunay na kakampi. Tumango siya, hindi makapagsalita. Hinahayaan ang init ng palad ni Rajahawon na magbigay ng kapanatagan sa kanya.
Sa sandaling iyon ng katahimikan at pag-uunawaan, isang matinis na tunog ang biglang bumasag sa lahat. Ang cellphone ni Liliana na nasa ibabaw ng bedside table ay umilaw at nagring. Tiningnan niya ang screen. Unknown number. Nagkatinginan sila ni Rajahawon. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang kumalat sa silid. "Huwag mong sagutin," sabi ni Rajahawon. Ngunit may kung anong nag-udyok kay Liana. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa loudspeaker. "Hello? Liliana?" Isang basag at humihikbing boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Boses ni Damiana. Agad na nagbago ang anyo ng mukha ni Liana. "Damiana? Titulungan mo ako. Please!" Sigaw ni Damiana, kasunod ng tunog ng isang bagay na nabasag. "Si Silvan, lasing siya. Sinasaktan niya ako. Natatakot ako, Liana. Nasaan ka?" Automatikong tanong ni Liana. Ang kanyang likas na pagiging maawain ay nanaig sa kanyang galit. "Ay, hindi ko alam. Isang lumang bodega malapit sa pier. Yung lagi nating pinupuntahan noon para manood ng sunset. Liana, please. Ikaw lang ang matatawagan ko. Ikaw lang ang makakatulong sa akin." Ang mga salita ay puno ng desperasyon, puno ng takot, napakatotoo. "Parating na ako," sabi ni Liana bago pa man siya mapigilan ni Rajahawon. "Wag, Liana, mag-ingat ka." Sigaw ni Damiana bago biglang naputol ang linya. Napatayo si Liana. Ang puso ay kumakabog. Tumingin siya kay Rajahawon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. "Kailangan kong pumunta. Baka kung ano ang gawin ni Silvan sa kanya." "Hindi," matigas na sabi ni Rajahawon. Tumatayo na rin. Ang kanyang mukha ay nagdilim. "Liana, bitag yan. Bitag yan, Liana." Ang mga salita ni Rajahawon ay matigas at walang pag-aalinlangan. Ngunit para kay Liana, ang mga ito ay nalunod sa makatotohanang tunog ng hikbi at takot ni Damiana sa telepono. Ang imahe ng kanyang kaibigan, kahit pa man isa itong taksil, na sinasaktan ay isang lason sa kanyang mabuting kalooban. Paano kung totoo? Giit niya, ang kanyang puso ay naguguluhan sa pagitan ng galit at awa. Paano kung kailangan niya talaga ng tulong? May dinadala siyang bata, Rajahawon. Ano man ang kasalanan niya sa akin, hindi ko kayang isipin na mapahamak siya dahil sa kapabayaan ko. "Kaya nga tatawag tayo ng pulis." Mabilis na sagot ni Rajahawon. Kinukuha na ang kanyang telepono. "Sila ang tutulong sa kanya, hindi ikaw." "Hindi. Baka lalong magalit si Silvan kapag nakita niyang may pulis. Baka lalo niyang saktan si Damiana." Ang lohika ay nawawala na kay Liana, napapalitan ng isang emosyonal na pangangangailangan na kumilos. Ito ang kanyang kahinaan, ang kanyang labis na pagtitiwala at pakikiramay. At alam na alam ito ni Damiana. Nakita ni Rajahawon ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nagbago ang diskarte nito. Hinawakan siya nito sa balikat. "Sige, tama ka. Mag-ingat tayo. Manatili ka dito. Ako ang tatawag sa aking security team. Sila ang pupunta. Mas mabilis sila kaysa sa mga pulis. Pangako, sisiguraduhin kong ligtas siya." Ang mga salita nito ay puno ng kasiguruhan. Tumango si Liana, bahagyang gumaan ang loob. Pinanood niya si Rajahawon na lumabas ng silid, abala na sa pagtawag sa telepono. Nagkunwari siyang kumalma, umupo sa kama. Ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo. Paano kung huli na ang lahat? Pagdating ng security team. Paano kung sa mga sandaling ito ay sinasaktan na si Damiana? Ang lumang bodega sa may pier. Alam niya ang lugar na yon. Isang lugar na tago at malayo sa mga tao. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na idinikta ng kanyang konsensya, hindi ng kanyang isip. Naghintay siya ng ilang minuto. Nang matiyak niyang abala pa si Rajahawon,
Kinuha niya ang susi ng isa sa mga sasakyan sa hasyenda. Sumulat siya ng isang maikling liham para kay Yaya Mayumi. Yaya, may kailangan lang po akong puntahan. Babalik din po ako agad. Pakisabi kay Raja. Huwag mag-alala. Tahimik siyang lumabas ng silid, dumaan sa pasilyo at bumaba sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat sa kaba. Bawat anino ay tila isang babala. Ngunit nagpatuloy siya. Sa kabilang banda, pagkababa ni Rajahawan ng telepono, matapos utusan ng kanyang head of security na siyasatin ang lugar, isang hindi maipaliwanag na kaba ang kanyang naramdaman. May mali. Masyadong naging madali para sa kanya na kumbinsihin si Liana. Mabilis siyang bumalik sa silid nito. Liana, walang tao. Ang kama ay walang laman. Ang bintana ay sarado. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, si Yaya Mayumi ay humahangos na pumasok. Hawak ang papel na iniwan ni Liana. Isang tingin pa lang sa sulat, alam na ni Rajahawon ang nangyari. Track her phone! Sigaw niya sa kanyang assistant sa telepono. Ang boses ay puno ng galit at takot. Now, banap. Ang amoy ng alat ng dagat at kalawang ang sumalubong kay Liana pagbaba niya ng sasakyan. Ang lumang bodega ay nakatayo sa dulo ng pier, malungkot at madilim. Tanging ang ilaw ng buwan ang nagsisilbing liwanag. Ang tunog ng alon na humahampas sa mga haligi ng pier ay ang tanging ingay na maririnig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang lumalapit sa malaking bakal na pinto ng bodega. Bahagya itong bukas. Damiana? Tawag niya. Nanginginig ang boses. Silvan? Isang mahinang alingaw-ngaw lamang ang sumagot. Huminga siya ng malalim at pumasok. Ang loob ay mas madilim pa kaysa sa labas. Amoy alikabok at nabubulok na kahoy. Walang bakas ng pag-aaway. Walang sirang gamit. Walang sinuman. Damiana? Ulit niya, mas malakas na ngayon. Isang anino ang gumalaw mula sa likod ng isang tumpok ng mga kahon. Hindi ito si Damiana na umiiyak o si Silvan na galit. Ito ay si Damiana, nakatayo ng tuwid. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib at may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Akala ko, hindi ka na darating, sabi nito. Ang boses ay kalmado at puno ng pang-uuyam. Pero hindi mo talaga ako binigo. Ang tanga-tanga mo pa rin, Liana. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Nasaan si Silvan? Ang sabi mo. Ang sabi ko? Tumawa si Damiana. Naniwala ka naman agad. Kailan ka ba matututo, Liana? Ang kahinaan mo, yang kabutihan mo, yan din ang magiging katapusan mo. Tumalikod si Liana, handa nang tumakbo. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ang kanyang narinig. Ang malaking bakal na pinto ay isinara. Mula sa dilim, lumabas ang isa pang figura. Si Silvan, ang muka ay walang emosyon. Hinarangan ang nag-iisang labasan. Natanto ni Liana ang katotohanan. Ang tawag, ang mga hikbi, ang lokasyon, lahat ay isang patibong. Kinuha ni Damiana ang isang makapal na piraso ng kahoy na nakasandal sa pader. Dahan-dahan itong lumapit sa nanginginig na si Liana. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol. Akala mo ba tapos na tayo? Bulong ni Damiana, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Maligayang pagdating sa katapusan mo, Liana. Ang takot ay parang malamig na kamay na humigpit sa lalamunan ni Liana. Nilibot niya ang kanyang paningin. Si Damiana na may hawak na pamalo sa kanyang harapan. Si Silvan na parang estatwang nakaharang sa pintuan. Walang matatakasan. Bakit Damiana? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may bahid ng huling pagsusumamo. Magkaibigan tayo. Itinuring kitang kapatid. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Damiana. Isang tawang walang anumang saya. Kaibigan, kapatid, Liana,
Kailanman ay hindi kita itinuring na kaibigan. Isa ka lang hagdanan. Isang magandang laruan na madaling gamitin. Pero ang pagkakamali mo ay nang makuha mo ang atensyon ng lalaking dapat ay sa amin lang. Tungkol pa rin ba ito kay Sylvan? Kay Sylvan? Muli itong tumawa. Si Sylvan ay isang hangal na madaling mauto. Ito ay tungkol kay Rajahawan Madjaas. Biglang sigaw nito. Ang mukha ay nag-iba. Puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Sinira niya ang ate ko, si Cassandra, dahil sa kanya nawala ang lahat sa amin. Kaya't dapat lang na maranasan din niya ang mawalan. At ikaw ang pinakamamahal niyang laruan ngayon, kaya't ikaw ang sisirain ko. Ang bawat salita ay isang revelasyon na nagpapatunay sa sinabi ni Rajahawan. Ang lahat ng ito ay isang masalimuot na paghihiganti. Wala kang kasalanan dito, Liana. Biglang sabi ni Sylvan mula sa likuran. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Pero wala akong magawa. Kailangan kong tulungan si Damiana. Manahimik ka, Sylvan! Sigaw ni Damiana. Itinaas nito ang hawak na kahoy. Oras na para magbayad, Liana. Sa isang iglap, ang takot ni Liana ay napalitan ng isang desperadong lakas. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa isang buhay na hindi pa niya alam na nasa sinapupunan niya. Ang instinct na protektahan ang sarili ay biglang naging mas malakas. Nang ihampas ni Damiana ang kahoy, umilag si Liana. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit nahawakan siya ni Damiana sa buhok. Nagpambuno sila. Ang dating magkaibigan ay ngayon ay 2 taong nag-aaway para sa kanilang buhay. Bitawan mo ako, sigaw ni Liana, sinusubukang makawala. Sa gitna ng kanilang paglalaban, malakas siyang itinulak ni Damiana. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang pagbagsak ay hindi sa sahig, kundi sa gilid ng isang mababang mesang bakal na puno ng kalawang. Isang matalas na sakit ang naramdaman niya sa kanyang ulo. At pagkatapos, ang init. Mainit na likidong dumadaloy sa kanyang sentido. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng dilim ay ang gulat na mukha ni Damiana at ang papalapit na mga ilaw mula sa labas ng bodega. Faster! Yinisigaw ni Rajahawan sa driver. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid ng upuan. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang GPS tracker sa kanyang telepono na nagpapakita ng lokasyon ni Liana ay tila hindi gumagalaw. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng galit at takot. Galit sa sarili dahil hinayaan niyang makaalis si Liana. At takot. Isang matinding takot na hindi pa niya naramdaman noon sa kung anong maaaring mangyari sa kanya. Sa wakas, natanaw na nila ang pier. Ang sirena ng mga pulis na tinawagan niya ay naririnig na rin sa malayo. Papalapit. Sir, sarado po ang pinto, sabi ng isa sa kanyang mga security personnel na naunang dumating. Sirain niyo, utos niya. Hindi na nag-isip pa. Gamit ang isang malaking pamutol ng bakal, sinira ng kanyang mga tauhan ang kandado. Sa isang malakas na tulak, bumukas ang pinto. At ang tumambad sa kanila ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Liana, nakahandusay sa sahig, walang malay, at may dugo sa kanyang ulo. Isang bagay sa loob ni Rajahawan ang nabasag. Ang kontrol, ang luhika, lahat ay nawala. Ang natira ay isang primordial na galit. Mabilis siyang tumakbo palapit kay Liana, lumuhod, at marahang itinaas ang ulo nito. Liana! Liana, gumising ka! Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay napunta kina Damiana at Sylvan, na kapwa natigilan sa takot sa biglaang pagdating nila. Ang tingin ni Rajahawan ay parang yelo na kayang pumatay. Hulihin sila! Utos niya sa kanyang mga tauhan. Ang boses ay malamig at walang awa. Habang dinadampot ng mga pulis,
at ng kanyang security team ang dalawa, si Rajahawon ay nakatuon lamang kay Liana. Hinaplos niya ang mukha nito, tinatanggal ang ilang hibla ng buhok na may bahid ng dugo. "Hold on, Liana. Please hold on." Pagmamakaawa niya. "Ambulansya! Nasaan ang ambulansya?" Ang mga ilaw ng ambulansya ay sumilay sa loob ng madilim na bodega. Habang isinasakay si Liana sa stretcher, hindi binitiwan ni Rajahawon ang kanyang kamay. Ang babaeng pumasok sa kanyang buhay dahil sa isang aksidente, ang babaeng pinakasalan niya dahil sa isang kontrata, ay ngayon ay ang tanging bagay na mahalaga sa buong mundo. Sa ospital, ang bawat tiktak ng orasan sa pader ng waiting area ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang imahe ni Liana na nakahandusay sa sahig, ang kanyang dugo sa kanyang mga kamay. Ilang oras ang lumipas. Sa wakas, isang doktor ang lumabas mula sa emergency room. Ang mukha nito ay seryoso. Tumayo si Rajahaw. Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. "Mr. Majas," simula ng doktor. "Tungkol po sa kalagayan ng inyong asawa." "Mr. Majas, tungkol po sa kalagayan ng inyong asawa." Ang bawat salita ng doktor ay mabagal at mabigat, at para kay Rajahawon, ito ay isang hatol na naghihintay ipataw. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamasamang balita. Stable na po ang kanyang vital signs. Pagpapatuloy ng doktor. Ang tama sa kanyang ulo ay mababaw lamang at hindi naman nagdulot ng anumang seryosong internal damage. Magkakaroon siya ng sakit ng ulo sa mga susunod na araw, pero magiging maayos din siya. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawala ni Rajahawon. Isang hiningang hindi niya namalayang pinipigil niya pala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. "Salamat, Doc. Maraming salamat." Tatalikod na sana siya para hintayin si Liana na mailipat sa isang pribadong silid, ngunit pinigilan siya ng doktor. May kakaiba sa ekspresyon nito. Isang nangiting profesional, ngunit may halong pagkamangha. "Ngunit meron pa po, Mr. Majas," sabi ng doktor. "Dahil sa nangyaring head trauma, kinailangan naming magsagawa ng ilang karagdagang pagsusuri. Kasama na ang isang full body scan para masigurong walang ibang pinsala. At sa proseso, mayroon kaming natuklasan." Napakunot ang noo ni Rajahawon. "Ano yun? May komplikasyon ba?" Umiling ang doktor, ang nangiti nito ay lumawak. "Hindi po komplikasyon. Isang himala marahil, Mr. Majas, ang asawa ninyo ay buntis." Ang salitang buntis ay tumama kay Rajahawon nang may puwersang higit pa sa anumang balita sa stock market o sa anumang corporate takeover. Natigilan siya. Buntis si Liana, magiging ama siya, ngunit hindi pa tapos ang doktor. "At hindi lang po iyon, Mr. Majas. Congratulations, hindi lang po isa o dalawa, kundi 3. Ang asawa ninyo ay nagdadalang tao ng triplets." Triplets, 3. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Rajahawon. Sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay gumuho. Ang bilyonaryong kilala sa kanyang pagiging malamig at walang emosyon ay biglang nakaramdam ng isang bagay na napakatindi. Isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Bago pa man niya mapigilan, napaluhod siya sa malamig na sahig ng pasilyo ng ospital. Ang kanyang mukha ay napasubsob sa kanyang mga palad. At doon, sa harap ng nagtatakang doktor at mga nurse, ang isang lalaking hindi umiyak nang mawala ang milyon-milyon sa negosyo. Ang lalaking hindi umiyak nang siya'y pagtaksilan, ay umiyak. Umiyak siya nang walang tunog. Mga luhang hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa purong, hindi inaasahang kaligayahan. Isang kaligayahang napakatindi na halos sumasakit. Nang magising si Liana, ang una niyang naramdaman ay ang banayad na kirot sa kanyang ulo at ang pamilyar na amoy ng ospital. Ang una niyang nakita
ay ang mukha ni Rajahawon na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, hawak ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay bahagyang namumugto, ngunit meron itong kislap na hindi pa niya nakikita dati. Raja, mahinang tawag niya. Sinadamya na. Huwag mo na silang isipin. Putol ni Rajahawon, hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Nasa kustodya na sila ng pulis, hindi ka na nila sasaktan. Ang mahalaga ay ligtas ka. Tumango si Liana, gumaan ang loob. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang alon ng pagkahilo ang dumaan sa kanya. Dahan-dahan lang, sabi ni Rajahawon, inaalalayan siya. Kailangan mong mag-ingat. Kailangan ninyong mag-ingat. Ninyo? Naguguluhang tanong ni Liana. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Rajahawon. Isang tunay, hindi nakamaskarang ngiti na nagpaliwanag sa buong mukha nito. May sorpresa ang doktor para sa atin, mahal ko. Ang salitang mahal ko ay lumabas ng natural na tila laging naroon. Liana, magkakaroon tayo ng anak. Ang puso ni Liana ay huminto sa isang segundo. Anak? Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Paanong? Teka, sabi ni Rajahawon, tila hindi pa tapos. May isa pa. Kinuha niya ang kamay ni Liana at inilagay sa kanyang dibdib. At isa pa. Inilagay niya ulit ito. Liana, 3 sila. Ang mga mata ni Liana ay nanlaki sa pagkamangha. 3. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo dahil sa takot at sakit ay biglang naging mga luha ng hindi maipaliwanag na saya. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagtataksil ay tila nawalan ng bigat. Kinabukasan, sa tulong ng isang portable ultrasound machine, pinakinggan nila ang tunog na magiging musika ng kanilang buhay sa mga susunod na buwan. Thump-thump, thump-thump, thump-thump. 3 maliliit ngunit malalakas na pintig ng puso. 3 pangako ng isang bagong simula. Nakasandal si Liana kay Rajahawon habang pareho silang nakatingin sa maliit na screen. Ang kontrata ay kinalimutan na. Ang paghihiganti ay wala ng puwang. Dito, sa loob ng isang simpleng silid sa ospital, sa harap ng isang himala, natagpuan nila ang isang pag-ibig na mas totoo at mas matatag kaysa sa anumang kanilang inakala. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa malawak na hardin ng Hacienda Madjaas, ang dating nakabibinging katahimikan ay napalitan na ng ingay. Ang matinis na halakhak ng mga bata ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Mas matamis pa kaysa sa huni ng mga ibon. Ang umaga sa Hacienda Madjaas ay hindi na nagsisimula sa tunog ng alarm clock o sa sinag ng araw, kundi sa isang koro. Isang koro ng 3 maliliit na boses na sabay-sabay na tumatawag ng mama at papa. Nakangiting iminulat ni Liana ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Rajahawon ay mahimbing pa ring natutulog, ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Tila kahit sa panaginip ay naririnig niya ang musika ng kanilang mga anak. Ang eksena sa kanilang dining room ay isang magulo ngunit masayang obra. Si Hayag, ang panganay sa 3, kahit ilang minuto lang ang pagitan, ay seryosong sinusubukang subuan ang sarili ng cereal, ngunit mas marami pa ang natatapon sa kanyang damit. Si Dalisay, ang nag-iisang babae, ay masayang pinapalakpak ang kanyang mga kamay, natutuwa sa kalat na ginagawa ng kapatid. At si Daloy, ang bunso, ay tahimik na ngumunguya habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa lahat, tila isang matandang kaluluwa sa isang maliit na katawan. Good morning, my little chaos committee, bati ni Rajahawon na ngayon ay nakabihis na ng pambahay, malayo sa dating imahe ng laging nakasuit na bilyonaryo. Lumapit siya sa likod ni Liana at hinalikan ito sa sentido bago isa-isang hinalikan ang kanyang 3 anak. Ako na kay Hayag, sabi niya. Kinukuha ang kutsara. Mukhang mas kailangan niya ng co-pilot. Habang pinapanood ni Liana ang kanyang asawa na matiyagang sinusubuan ng kanilang anak,
Isang mainit na damdamin ng pasasalamat ang bumalot sa kanya. Sino ang mag-aakala na ang lalaking dati kasama niya lang sa isang hapagkainan dahil sa kontrata ay magiging katuwang niya ngayon sa pagpapalaki ng kanilang pamilya? Pagkatapos ng almusal, nagtungo sila sa hardin. Dito, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakalatag ang isang makapal na banig kung saan malayang nakakapaglaro ang mga bata. Umupo sina Liana at Rajahawon sa isang bench na malapit, magkahawak kamay, habang pinapanood ang kanilang tatlong kayamanan. Naaalala mo pa ba? Biglang tanong ni Liana. Noong unang beses akong dinala ni Lola Luwalhati dito, ang sabi niya, sana mapuno raw ng tawanan ng mga bata ang lugar na ito. Akala ko noon, imposible. Ngumiti si Rajahawon, at ngayon, hindi na natin sila mapatahimik. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Liana. Binago mo ang lahat, Liana. Binigyan mo ng buhay ang bahay na ito. Binigyan mo ng buhay ang buhay ko. Pareho nating ginawa yon, sagot niya, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Sinalba mo ako, Raja. At sinalba mo rin ako. Bulong nito pabalik. Isang liham ang dumating para kay Liana. Nang hapong yon, galing sa abogado niya. Isang update tungkol sa kaso ni Damiana at Silvan. Pareho silang nahatulan ng mahabang pagkabilanggo para sa mga kasong frustrated homicide at kidnapping. Binasa niya ang liham nang walang anumang emosyon, walang galit, walang saya, tanging kapayapaan. Ang mga pangalang yon ay bahagi na lamang ng isang malayong nakaraan, isang masakit na kabanata na kinailangan niyang pagdaanan para marating ang masayang katapusan. Itinupi niya ang sulat at itinabi. Hindi na niya kailangang lumingon pa. Ang lahat ng kailangan niya ay nasa kanyang harapan. Nang papalubog na ang araw, naglalatag ng kulay ginto at kahel sa kalangitan, tinipon nila ang kanilang mga anak. Binuhat ni Rajahawon, sinahayag at daloy, habang si Dalisay naman ay nasa mga bisig ni Liana. Magkakasama silang nanood sa paglubog ng araw. Isang pamilya na binuo ng isang hindi inaasahang pagkakataon. Ito pala yung sinasabi nilang true wealth. Bulong ni Rajahawon, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa kanyang mag-iina. Hindi pala ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ngumiti si Liana, tumingin siya sa kanyang mga anak. Hayag, ang kanyang liwanag, Dalisay, ang kanyang kadalisayan, at Daloy, ang daloy ng kanilang buhay. At sa tabi niya, si Rajahawon, ang kanyang naging kanlungan at pag-ibig. Natagpuan niya ang kanyang pamilya. Ang pagtataksil na minsan ay dumurog sa kanya, ay siya palang naging tulay patungo sa isang kaligayahang hindi niya kailanman pinangarap. Minsan, sa pinakamatinding pag-ulan, doon pala sumisibol ang pinakamagandang bahaghari. At dito nagtatapos ang kwento ni Liana at Rajahawon. Isang kwento na nagpapatunay na ang puso, kahit gaano pa karaming beses masugatan, ay may kakayahang maghilom at muling magmahal. Ipinapaalala nito sa atin na kung minsan, ang mga pinakamalaking pagsubok sa ating buhay ay mga paghahanda lamang para sa mga pinakamalalaking biyaya na nakalaan para sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap. Ito ay dumarating sa tamang panahon, sa mga paraang hindi natin inaasahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay napukaw namin ang inyong mga puso at nabigyan kayo ng inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Liana at Rajahawon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel.
Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.